Brother Romel, maraming salamat at so umpisahan na po natin mga kapatid no, ang atin pong pag-aaralan ngayong gabi about ito sa 10% no, na paboritong doktrina ng mga pastor no, ang kaba ng bayan ang ikapo no, kaba ng bayan. Sino pa namang hindi ganahan maging pastor nito obligado daw ang mga miyembro na magbigay ng 10% kasi nga pag nanakaw yun sa Diyos, malaki as 3 hanggang 10. No? Kaya ang mga miyembro naman na walang alam sa Bible, kundi makinig lang kung ano sinasabi ng pastor, oo nga, no? Kaya nagbibigay naman. No? Actually, mga kapatid, no, in biblical context, ang ikapo na hinihingi ng Diyos, hindi po pera. Yung kanilang mga ani. Pero nagiging pera lang yan kapag malayo ang isang Hudiyo na maghahatid ng kanyang ikapo doon sa templo. Mamaya, mababasa natin yan mamaya na kapag malayo kayo sa templo ko, yung mga ani nyo ipapalit sa pilak at yun na lang ang ibigay kung saan malapit sa isang lugar na pinili ng Diyos para pwede doon ibigay ang ikapo. So yan po ang biblical context sa ikapo, hindi po pera yan. At hindi po yan linggo-linggo. No, paunahan ko na kayo, hindi yan linggo-linggo, hindi yan pera. Okay? Mga ani po yan. No? At ang pinakadapat nating malaman dito, kung bakit ang Diyos humingi sa mga Israelita, specifica, humihingi sa mga taga-Israel, mga Hudiyo, ng ikapo, ano ang reason? Kasi pag nag-aral tayo ng Bible, pag nag-aral tayo ng Bible, palagi ko talagang ini-insist dito na alamin palagi ang reason bakit ito sinabi. Kasi yan po ang isa sa basic rules ng pagbabasa ng Bible para maunawaan natin ang banal na kasulatan, ang kalooban ng Diyos. Hindi yung kung ano yung nasa tumatakbo sa isip natin habang tayo ay nagbabasa ng Biblia. Hindi po ganon. No? So, the reason behind bakit humihingi ang Diyos ng 10% nung panahon nila. I mean, ng mga Hudiyo. Diba? So, mayroong tatlong reason po yan. Una, tulong sa mga paring Levita na pinili ng Diyos. Bakit? Dahil ang mga paring Levita hindi binigyan ng Diyos ng mamanahing lupa. Kasi pinili niya ang mga paring Levita na magtrabaho sa tuldang tipanan. Hindi na nila kinakailangan magpunta pa ng bukid para magtanim. No? So wala silang lupa. Mababasa niyo mamaya na pinangako sa kanila ng Diyos yan. Mababasa natin yan na dahil sila ay binili ng Diyos, kaya hindi sila binigyan ng Diyos ng lupa. Dahil ang Diyos mismo ang magbibigay sa kanila ng kanilang mga pangangailangan, lalo-lalo na ang makakain nila. So yan ang unang reason. No, tulong ng Diyos yan sa mga Levita na nagtatrabaho sa Kanya. Ano daw? Mga paring Levita, hindi mga pastor na hindi nga kinausap ng Diyos. Pangalawa, tulong yan sa mga mahihirap, mga byuda, yung mga walang makain. Yan. So, yan ang ikalawang reason. And then, ang tatlo, ang ikapo, ginagawa lang yan kapag piyesta. No? Pag anihan, dyan ginagawa ang ikapo. Mamaya, madadaanan nyo. So, yun ang tatlong reason bakit may tithings ang mga Hudiyo. Hindi para gawing ordinaryong ordinaryong gawain na every Sunday kinakailangan mag 10%. Hindi po ganun. Mababasa din ninyo mamaya, papakita ko sa inyo na yung tithings, ginagawa yan yearly and every thrice a year. I mean, no. Every 3 years, thrice a year talon. Every 3 years at every 1 year. Doon lang ginagawa ang tithings. Hindi po linggo-linggo na tulad ng ginagawa ng mga pastor ngayon.
na dahil nagbasa ng Biblia, naging pastor, naging Levitan na rin sila. Kasi kumukuha sila ng ikapo na hindi naman inutos yan sa mga Kristiyano. Okay? Pero, siyempre, ang sasagutin natin dito ay si C.G. David, no? Ang isang sumisikat na bagitong pastor na puro kabulaanan ang dala, no? At mayroon siyang ipinahayag about dito na mali daw yung mga akala natin na ito ay hindi turo ni Kristo, walang mababasa sa New Testament, sa Old Testament lang ang tithes, at 2 Corinthians 9:7 na ang kautusan about sa paghahandog sa simbahan. So yun ang kanyang objection. So maririnig natin yan mamaya, no? At mayroon siyang i-quote na talata na literal na sinabi ni Panginoong Jesucristo na magbigay tayo ng tithes. Nabasa talaga, no? Pero yun ang ating bibigyan ng linaw. No, kasi para sa kanya, utos yun para sa mga Kristiyano. No? So, without further ado siguro, mga kapatid, i-play na natin muna ang video ni C.G. David para makita niyo ang kanyang mga 4 na argumento na sa tingin daw niya ay mali. At yun nga, sinagot niya, kaya dapat daw ang mga Kristiyano ay kinakailangan magbigay pa rin ng ikapo. And then, every objections na kanyang sinasagot, no, is yun naman ang bigyan natin ng linaw. Okay? So, fasten your seatbelt at tayo ay simula na, mga kapatid, no, sa video ni C.G. David. Hindi na nga ba dapat mag-tithe sa mga Christian ayon sa Biblia? So yan po yung pag-uusapan natin sa video na ito. For sure na may ilan sa inyo na mag-agree at meron din namang magdi-disagree sapagkat iba-iba po tayo ng paniniwala patungkol sa ikapo or sa tithes. Batayaan nyo po na maipakita ko sa inyo kung ano yung napag-aralan ko ayon sa Biblia, kung bakit nga ba kailangan pa rin mag-tithes o dapat pa nga bang mag-tithes ang mga Christian ayon sa Biblia. Ayon po sa observation ko para sa mga taong hindi naniniwala na dapat pang mag-tithes, ito po yung kanilang mga reason. Nakita ko yung 4 na major reason nila kung bakit hindi na dapat mag-tithes. Ano po yun? Unang reason, hindi ito utos ni Kristo, yung tithes. Pangalawa, walang mababasa sa New Testament patungkol sa tithes. Pangatlo, sa Old Testament lang ang tithes. Pang-apat, ang 2 Corinthians 9:7 na yung ating bagong doktrina o bagong utos sa Kristyanismo pagdating sa pagbibigay. So sasagutin po natin yan isa-isa according to Bible. Ngayon, kung talagang tama ang mga dahilan na ito according to Bible, saan mababasa sa Biblia maging sa New Testament na si Jesus mismo o maging mga apostol ay pinagbabawalan na ang patungkol sa tithes? Alam niyo po, wala tayong mababasa sa New Testament na wag nang mag-ikapo. Wala pong sinabi sa New Testament na wag nang mag-tithes. Pero, meron ba tayong mababasa na si Jesus mismo ang nagsabi na dapat tayong mag-ikapo or sinusuportahan ba ni Jesus Christ ang pagta-tithes? Yes po, may mababasa tayo sa New Testament mismo sa Matthew chapter 23 verse 23. Basahin po natin na sinasabi. Sabi pong ganun dito ni Jesus, you should tithe. Yes, but do not neglect the more important things. So makikita po natin dito na si Jesus mismo nagsabi ayon sa mga Pariseyo na dapat po tayong mag-ikapo, dapat kang mag-tithes. Dahil ito ay utos ng ating Panginoong Hesus. Sabi po sa Tagalog translation ay ganito, dapat kang magbigay kayo ng inyong mga ikapo, pero wag naman ninyong kaligtaang gawin ang mas mahalagang utos. So the moment na sinabi ni Jesus Christ na you should tithe, yes, or sa Tagalog, dapat ngang mag-ikapo kayo, doon pa lang ay malinaw na pinapakita ng ating Panginoong Hesus na patuloy niyang sinusuportahan ang utos na ito sa Old Testament na mag-tithes or mag-ikapo. Isa pa pong bagay ang naririnig ko sa kanila sa mga taong hindi naniniwala na dapat pang mag-tithes ay sabi kasi nila hindi na po dapat utos ni Moises yung sinusunod natin o pinapakinggan natin o ginagawa natin. At dapat daw ay utos na po ng ating Panginoong Hesus ang dapat nating sundin. So, okay, so stop ko muna doon, no, mga kapatid, no? Bago yung utos ni Moises kasi pangalawang argumento na niya yon. So bigyan ko muna ng linaw itong pasiunan niyang sinabi at yung talata mismo na kanyang sinabi, mga kapatid, na binanggit ni Panginoong Jesucristo na you should tithes.
No, kasi dapat kayo malaman nyo rin ito para hindi kayo maguyo, baka basahan kayo, maniwala kayo. Alright? So, isa sa mga arguments niya, matapos niyang sinabi yung 4 na reason na nakita niya na arguments daw natin sa mga anti-tithes na hindi turo ni Kristo, walang mababasa sa New Testament, 4 to sa Old Testament lang ang tithes, at 2 Corinthians 9:7 na ang dapat sundin na utos, no, yung according to your heart na, hindi na yung 10%, no? At then sabi niya, wala daw mababasa sa New Testament na sinabi daw mismo ng ating Panginoong Hesus na magbabawal patungkol sa tithes. Okay, so actually, literally speaking, wala talaga. But implicitly meron. Yan po ang hindi kasi alam ni si J. David, ano ang diferensya ng implicitly at explicitly. No, sa mga hindi pa po alam ang ways of understanding sa Bible, dalawa po 'yan. No? Ang pag-uunawa sa Bible is explicitly and implicitly. Pag sinabi mong explicit, yung hayag na nababasa, yan ang kung sa baga literal na nababasa natin. Explicit po 'yan. No? Ang isa po, kung hindi siya explicit, mayroon po tinatawag na implicit. Yun bang nauunawaan natin? No? So, implicit po ang ibig sabihin niyan. Yan po ang tamang pag-unawa sa Bible. So, sa kanyang sinabi na walang mababasa sa Biblia, no, sa New Testament, na sinabi mismo ng Panginoong Jesucristo na ang mga Kristiyano ay hindi na magta-tithes. Yes, explicitly, pero implicitly, meron. So, mamaya, no, ipapaunawa ko sa inyo kung bakit implicitly implied na hindi na talaga need ang 10% sa New Testament, no? But in reverse, mga kapatid, in reverse, actually, wala pong utos sa New Testament na mag-tithes ang mga Kristiyano. Wala pong ganun. Yan ginagamit ng talata sa Matthew 23:23. Yan ang i-explain ko sa inyo na mali ang salin at mali ang pagkaunawa ni si J. David dyan. Okay? So, yun po ang una nating ililibat, no? Pero ngayon, titingnan muna natin ang kanyang talata, no? Na Matthew 23:23, kung ano ang sinabi doon, at ano ba ang context noon, at talaga bang sinabi ni Panginoong Jesucristo yun sa original na Greek. Okay? Kasi malinaw sa binasa niya salin, you should tithes. Yun ang sinabi. At meron pang yes. No? According sa salin na kanyang ginamit, ang New Living Translation, you should tithes. Yes. Yun talaga ang sinabi, literally. Pero pahayag ba yun ng Panginoong Jesucristo o pahayag lang ng translator? Yan ang tignan natin. Kasi kung ang translator lang ang nagsabi nun, hindi natin pwedeng sundin yun. Di ba? Kasi hindi naman yung pahayag ng Panginoong Jesucristo, pahayag lang yun ng translator ng Bible. Okay, so una tingnan natin ang kanyang ginamit na salin, ang New Living Translation sa Matthew 23:23. At kung mapapansin niyo mga kapatid, ang pagbasa niya direkta doon sa kung saan sinabi na you should tithes. Hindi niya binasa ng buo. Okay, so papaunawa ko sa inyo na mali ang pagbasa, mali ang paggagamit, mali din ang translation na ginamit. Okay, so ito ang kanyang ginamit na translation, ang New Living Translation or NLT sa Matthew 23:23. So babasahin muna natin ang buo kasi kaganina nung binasa niya, dito siya agad nagbasa dito. You should tithe, yes, but do not neglect the more important things. So yan lang ang binasa niya. Okay? Kung umpisahan natin ang pagbasa mga kapatid, dito muna sa salin na ito, New Living Translation. What sorrow awaits you teachers of religious law and you Pharisees, hypocrites, for you are careful to tithe even the tiniest income. Itong income, wala to sa original. Okay? Mali itong income. Kasi nga, di ba, pinauna ko nang sinabi sa inyo na ang tithes tumutukoy sa mga ani. Mga ani ng kanilang mga tanim. Hindi income. Kaya itong income, wrong interpretation to. Mali to. Wala to sa original. No? So, balikan natin.
For you are careful to tithe even the tiniest income from your herb. Kita nyo kung saan? Saan yung tithe dapat? Sa herb, gardens. But you have ignored more important aspect to the law, justice. Okay? Mercy and faith. You should tithe, yes. But do not neglect the more important things. Okay, so ang objections ko dito sa translation na ito is yung income. Income, dapat hindi yan gawin sa tithe kasi hindi, ang tithe nga, hindi pumapatungkol sa income. Okay? And then, itong you should tithe, yes. Basahin natin sa King James Version, no? Kung yung mga salita na yan, binanggit ba yan? No, at ano ang point ni Panginoong Jesucristo dito? Mag-tithe ba ng 10% ng pera? Okay, basahin ko sa King James Version, ha? King James Version muna. Tingnan natin sa King James Version. Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites, for you pay tithe of mint? Nasaan dyan yung income? Di ba walang income dyan? An anise and cumin. Yan ang tithings dapat kasi eh. Hindi pumapatungkol sa pera ang tithings. And have omitted the weightier matters of the law, judgment, mercy, and faith. This ought you to have done, and not to leave the other undone. Nasaan dyan yung you should tithe? Ano ang point dito sa 2023 sa King James Version, mga kapatid, na ang pinaka-importante na dapat panangan ay yung law of judgment, mercy, and faith. Itong sinasabi ito na, this ought you have to be done. Na ito talaga dapat ang gawin ng mga Hudiyo. Kasi kung i-contextualize natin ang pagbasa niyan, umpisahan natin sa Matthew 23:13, pinagalitan ni Panginoong Jesucristo diyan ang mga Hudiyo kasi nga naging sakim sila sa kayamanan. Naging sakim sila sa kayamanan, mga kapatid. Basahin ko sa 13:14, ha. Sa 13:14 mo, naging sakim sila sa mga ari-arian ng mga Israelita. Ito, sa Tagalog ko babasahin. Nakakaawa kayong mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, kayong mga mapagkunwari. Hinahadlangan ninyo ang mga tao na mabilang sa kaharian ng Diyos. Kayo mismo ay ayaw mapabilang at pinipigilan pa ninyo ang mga gustong mapabilang. Nagkakaawa kayong mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo. Kayong mga mapagkunwari, dinadaya ninyo ang mga byuda para makuha ang kanilang ari-arian at pinagtakpan ninyo ang inyong mga ginagawa sa pamamagitan ng mahabang pagdarasal dahil dito tatanggap kayo ng mas mabigat na parusa. Kung i-contextualize natin ang Matthew 23:23, bakit sinabi ni Panginoong Jesucristo na mas dapat panangan nyo yung kung ano yung batas? Kasi nga, naging sakim ang mga Hudiyo. No, naging sakim sila. No? Tinitake advantage nila yung kanilang katungkulan para makuha ang yaman ng mga byuda, yung mga Pariseo, o ng mga Hudiyo, ng mga byuda. Tinitake advantage nila yun. Kaya galit na galit ang Panginoong Jesucristo sa kanila. Kaya nga sinabi ng Panginoong Jesucristo sa kanila, mapagkunwari. Nagtatites nga kayo. No, sa mga ani. Pero nakalimutan yung gawin, yung pinaka-importante. No, yung law, mercy, faith, yun ang pinaka-importante sa lahat. So yun po ang konteksto noon, no? So yung ginamit ni C.J. David na translation at kanyang unawa, mali yon, no? Kasi kung titingnan natin sa original Greek, mga kapatid, pakita ko sa inyo ang original Greek, wala pong binabanggit na income at saka you should tithe. So, walang ganun sa original. Pakita ko sa inyo. Matthew 23:23. Ito, Matthew 23:23. No? So, ito yung transliteration ng Greek at ito naman yung original Greek at then yung translation sa English sa baba, no? Basahin natin na kung mayroon ba kayong mababasa dito na you should tithe. Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites, for you pay tithes of, may income bang nakalagay? Walang income dyan. You pay tithes of mint, and dill, and cumin,
And you have neglected the wheat ear, no? Nagtatides nga kayo ng mint. Sabi ni Kristo, nagtatides nga kayo ng mint, ng dill, at ng cumin. And you have neglected the weightier matters of the law. Pero nakalimutan niyo ang pinaka-importante, ang pinakamahalaga, no? About sa batas at katarungan, justice, and mercy, and faithfulness. This now it behoved you to do, does not to be leaving aside. O, nasaan dyan ang you should tithes? May narinig ba kayo, Brother Angel, na you should tithes sa original na Greek? Brother Angel? Wala naman nakalagay. Oh. Oh, wala. Di ba? So, yung ginamit ng translation, ang nagsabi lang nun, translator, hindi si Panginoong Jesucristo. Kaya yung sinabi niya kaganina, na mayroong mababasa sa Bible, sinabi ni Panginoong Jesucristo na you should tithes, hindi si Panginoong Jesucristo nagsabi nun, translator ng Bible. Kaya nga sa King James Version, walang nabasang ganun eh. No? Dahil ang King James Version, base yan sa kung ano ang nakasulat sa original. Hindi nagdadagdag ang King James Version. Kung ano talaga yung nakasulat sa original, kasi yan ang inaano ng King James Version. Walang you should tithes doon. Walang sinabi si Panginoong Jesucristo na you should tithes. Walang ganun. Translator ang nagsabi nun. Hindi si Panginoong Jesucristo. Okay? So, tingnan muna natin yung sinasabi ko na yung mga tithes is ang ano yun, yung mga aanihin ng mga Hudiyo, hindi po yun pera. Nagiging pera lang yun, mga kapatid, kapag malayo ang templo na pupuntahan ng mga Hudiyo. Okay? So sa Deuteronomy 22 to 27, no, ito ang ating mababasa. Dapat ninyong ibukod ang ikasampung bahagi ng lahat ng pera, ani. Dapat ninyong ibukod ang ikasampung bahagi ng lahat ng ani ng inyong bukid bawat taon, Brother Angel, bawat linggo. Bawat linggo daw, sabi ng mga pastor. Bawat taon yan. Ibig Kaya sabihin, every feast day lang yan. Kasi ang ibang pinopoint dito, di ba mayroon tayong yearly feast about sa pag-aani, yan yun. Hindi pera. O basahin pa natin. Dalhin ninyo ang ikasampung bahagi ng trigo, Brother Angel, pera. Trigo daw. Bagong katas ng ubas o pera? Katas ng ubas at langis. At langis. At ang panganay ng inyong mga hayop, pera. Hayop. Saan nila dalhin? Sa lugar na pipiliin ng Panginoon ninyong Diyos o sa stage? Okay, pastor. Di ba? Sa stage. O, kung saan pararangalan siya, doon ninyo ito dadalhin. Saan to daw? Dadalhin. Doon ninyo dadalhin sa kanyang presensya. Actually, Sa may lugar altar na kanyang yan. pipiliin. May altar yan sa Old Testament. Yes, may altar yan. Gawin ninyo ito para matuto kayo na laging gumalang sa Panginoon na inyong Diyos. Pero, kung malayo sa inyo ang lugar na pinili ng Panginoon, so ito na yung sinabi ko kanina, kapag malayo kayo sa lugar na pinili ng Panginoon, at mahihirapan kayo sa pagdadala ng ikasampung bahagi ng mga pagpapala ng Panginoon ninyong Diyos, ipagpalit ninyo ang ikasampung bahagi ninyo sa pilak. Doon pa lang ipagpalit kung sobrang layo nung pinili ng Diyos na lugar na pagdalahan ng ikasampung bahagi, yung mga ani nila, kasi mabigat, so gawing pilak. At dalhin ito roon sa lugar na pinili ng Panginoon sa inyong Diyos. Dalhin doon, so ibibigay pa rin yung pera. Pero ito ang sunod na sinabi ng Diyos. Pagkatapos, ang pilak na iyon na ipambili ninyo ng baka. So, yung pastor ba na nakakatanggap ng 10%, bumibili ng baka, Brother Angel? Hindi yun. Hindi. But yung pastor, ba't binibigay sa kanya? Yung pastor, kanino siya magbibigay? Yan nga. At saka, meron pa ito, tupa. At puro hayop yan, mga hayop yan, di ba? Katas ng ubas na iba pang inumin, unang anumang magustuhan ninyo. Nakita nyo? Yung ipinalit sa pera kasi malayo sobra yung templo na pagdala ng ani, ibibili rin yun ng mga baka, tupa,
lupa plus ng ubas at ng iba pang inumin, unang anumang magustuhan ninyo. Bakit? Bakit pinabibili ni Yahweh? Pagkatapos, kainin ninyo ito ng inyong pamilya sa presensya ng Panginoon na inyong Diyos at magsaya. Kasi nga, fiestang ibig sabihin yan. Every feast day lang magbibigay ng ikapo. Hindi linggo-linggo. At huwag ninyong kalilimutan ang mga Levita na naninirahan sa bayan na ninyo dahil wala silang bahagi o lupang minana. Nakuha niyo yung point? Bakit pinabibigay sa mga Levita? Dahil wala silang bahagi o lupang minana. Ano bang ibig sabihin niyan? Wala silang bahagi. Sa bilang 18, sa 20, no? Basahin ko sa inyo, sabi dito, sinabi ng Panginoon kay Aaron, kayong mga pari ay walang mananahing lupa sa Israel dahil ako mismo ang magbibigay ng inyong mga pangangailangan. So nakuha nyo na yung konteksto kung bakit gusto ng Diyos mag 10%, dahil yun itulong niya sa mga pari na hindi binigyan ng lupa ng Diyos. Kasi ang trabaho ng mga pari, maglingkod lang sa Kanya. So, ang Diyos ang magbibigay ng pangangailangan ng mga pari noong unang panahon. Kaya true 10% o yung ikapu, yun ang gagamitin ng Diyos para sa mga Levita at yung mga pari ni Aaron. O, patuloy natin. Kung tungkol sa mga Levita, babayaran ko sila sa kanilang serbisyo sa tulda. O, saan ko ikukuha ang bayad ng Diyos sa mga Levita na nagserbisyo sa tulda? Ibibigay ko sa kanila ang lahat ng ikapo na ibinibigay ng mga Israelita bilang kanilang bahagi. Yan ang unang reason kung bakit nagti 10% ang mga Israelita, para ibigay doon sa mga Levita. Ang pangalawa, kapag kapistahan, pag-aani. Okay? O, mula ngayon, wala nang iba pang Israelita na lalapit sa tuldang tipanan, maliban sa mga pari at mga Levita, dahil kung lalapit sila, mananagot sila sa kanilang mga kasalanan at mamamatay. Ang mga Levita, hindi mga pastor, ang responsable sa mga gawain sa tuldang tipanan. Ibig sabihin, yung pagtanggap ng mga 10 bahagi, mga Levita, hindi mga pastor. At mananagot, may altar yan at may pari. yes, at mananagot sila sa kanilang magagawang kasalanan laban dito. Ang mga tuntuning ito ay dapat tuparin hanggang sa sumusunod na mga henerasyon. Walang mananahing lupa ang mga Levita sa Israel. Sa halip, ibibigay ko sa kanila bilang kanilang bahagi ang mga ikapo na ibinibigay ng mga Israelita bilang handog nila sa akin. Iyan ang dahilan kung bakit sinasabi ko na ang mga Levita ay walang mananahing lupa sa Israel. So yun ang isa sa reason, mga kapatid, kung bakit ang Diyos, no, ay inutusan ng mga Israelita na mag-ikapo. Dahil yun ang magiging tulong ng Diyos una-una sa mga Levita na pinili niya maglingkod sa Kanya. Pangalawa, kapag may kapistahan, yun ang gawain ng mga Israelita. Taon-taon yun. Taon-taon. At pangatlo, every 3 years para naman sa mga mahihirap. No, pag basahin natin muli yung Deuteronomy 14:28 to 29. No, ang pangatlong reason para sa mga mabigyan ang mga mahihirap, every 3 years yan. No, basahin natin. Sa katapusan ng bawat 3 taon, tipunin ninyo ang 10 bahagi ng ani ninyo sa taong iyon. At dalhin ninyo ito sa pinagtataguan nito sa mga bayan ninyo. Ibigay ninyo ito sa mga Levita, hindi sa mga pastor, na walang lupang minana, sa mga dayuhan na naninirahang kasama ninyo, sa mga ulila at sa mga byuda sa bayan ninyo, para makakain din sila at mabusog. Saan daw ibibigay? Sa mga ulila at mga byuda sa bayan ninyo, para makakain din sila at mabusog. Ibig sabihin, para sa pagkakawang gawa
ang 10%, hindi para kay pastor lang. Kung gagawin ninyo ito, pagpapalain kayo ng Panginoon na inyong Diyos sa lahat ng ginagawa ninyo. So, yun ang tamang konteksto ng 10% mga kapatid. Hindi nagpapa 10% ang Diyos para kay pastor. Gagamitin pa nila ang Diyos, no? Na ninanakawan niyo ang Diyos kapag hindi kayo ng 10%. Malakias 3:10 yun eh. Basahin natin. Umpisahan natin sa 8, no? So, basahin natin sa Tagalog to para mas maganda. Ito yung ginagamit nilang pantakot sa kanilang mga membro, mga kapatid. No? Ito ang mababasa natin. Magtatanong din ako sa inyo, maari bang nakawan ng tao ang Diyos? Parang imposible. Pero ninanakawan ninyo ako at tinanong ninyo, paano namin kayo ninanakawan? Ninanakawan ninyo ako dahil hindi ninyo ibinibigay ang inyong mga ikapu at handog. Kita niyo, pag hindi kayo nagbigay, sabi ng mga pastor, ng ikapung bahagi sa mga pastor, ninanakawan niyo ang Diyos. Yan ang pantakot nila. Yan ang dahilan kung bakit ko isinusumpa ang buong bansa. Sino bang hindi matatakot niyan? Sinusumpa pala ang hindi nagtatights. No? Pero ngayon, hinahamon ko kayo, nasubukan ninyo ako, ibig sabihin, dapat talaga magbigay sa Diyos, no? Para makita natin ano yung ganti ni God. Oh, ito yung ginagamit nila. Ang Panginoon, ang makapangyarihan, dalhin ninyo ang inyong mga ikapu saan ba, Angel? Bodega ng templo. Bodega ng templo, hindi sa bangko ni pastor. Tato ako. Galit na galit ka sa pastor. Upang may pagkain sa aking templo. Kita nyo, ano ang point ng ikapo? Pagkain sa aking templo. Pagkain. Hindi sa pamilya ni pastor. Hindi sa pamilya ni pastor, kaya ang tataba ng mga asawa eh. Hindi. Yung mga anak nag-aaral doon sa abroad. Kami kaya ang ari-arian ng mga yung JIL. Oo. Ang dami Diba? ari-arian. Lord. So, yun ang tactics ng mga pastor. Kaya gusto nila mag 10%, pero hindi nila pinapaunawa para saan yung 10%. Ano ang pinanggagamitan nito? Hindi para dahil ninakawan nyo ang Diyos, hindi ganoon. Ginagamit nila yung talata na yun, Malakias 3:8-10, para pangtakot sa mga tawag ito, yung mga membro nila na para mapwersa magbigay. Isipin nyo, linggo-linggo magbibigay sila ng 10%. Samantala sa Bible, yearly. Ay yung isa pa, every 3 years. Yung mga inaani nila i-stack sa templo, budiga nga ng templo eh. Sa budiga ng templo, hindi sa kaban ni pastor. Sa templo, hindi sa bangko. Hindi sa bangko, budiga ng templo, hindi sa bangko, hindi sa CPB o sa Metrobank. Then, nakuha niyo yung context mga kapatid? No? At, Brother Angel, sino daw ang sindihan doon na gagawa ng ganoong gawain, Brother Angel, Mga Israelita yun, bro. mga paring Levita. Ang bibigay sa kanila. Ibibigay Ang gaganap nga sa tungkulin. gaganap Mga sa tungkulin, mga Mga paring Levita. Hindi nagbasa na pastor na. Paring Levita. Ngayon, balikan natin ang bilang 18:7. Ano ang sinabi ng Diyos sa mga gumagawa ng gapanin ng mga pari na hindi Levita? Ito ang hindi nila alam, mga kapatid. Basahin natin. 18:7. Ako ang pumili ng kapwa mo Levita mula sa mga Israelita para maging katulong mo. Itinalaga sila sa akin sa paglilingkod sa tuldang tipanan sa mga Levita. Pero ikaw lang at ang iyong mga anak ang makapaglingkod bilang mga pari. Mga pari ay hindi mga pastor. Dahil kayo lang ang makakagawa ng mga gawain na may kinalaman sa altar at sa pinakabanal na lugar. Regalo ko sa inyo ang inyong pagkapari. Papatayin ang sino mang gagawa nito na hindi pare. Kaya mga pastor na yan,
kayong Kandidato sa patay. Huwag kayong magpari-parian ka mo. Kandidato sila sa patay. Kasi ang gagawa ng mga gawain ng Levita na hindi pari, papatayin ni Yahweh. Kaya yung mga Papatayin pastor-pastura na yan, na kumukuha ng 10%, ginagamit ang salita ng Diyos, kandidato sa patay. Si David, kandidato sa patay yan. No? Hindi yan physical, spiritual. Kapag hindi sila tumigil sa panggagancho nila sa mga Kristiyano, pag sila namatay, tapos nanatili sila sa ganyan, doon sila papatayin ng Diyos. Ibig sabihin, second death. Pari lang ng mga Levita ang binigyan ng karapatan sa mga gawain na yan. Kaya nga sa mga Kristiyano, wala na yan. So, ikukuni ko na ngayon yung hinahanap na kanina na saan sa New Testament na inutos na hindi na mag 10%. Dahil ang mga pari sa New Testament, pari na nagbula kay Kristo, hindi sa mga Levita. Ang Diyos, hindi siya Diyos ng kaguluhan, Diyos siya ng kaayusan. Kung sinabi niya na mga paring Levita lang ang pwedeng gumawa niyan, paring Levita lang. Kasi ang utos niya, kapag hindi paring Levita ang gagawa, kandidato sa patay. Kaya nga hindi na pwede yan sa mga Kristiyano. O basahin natin ang Hebrews 7. Umpisahin ko sa 5 hanggang 17 to, pero hindi natin lalahatin yung may mga talataan lang na importante. Okay, sa 5:7 para maunawaan niyo kung bakit hindi na yan sa New Testament. Dahil una-una mga paring Levita lang pinapagawa. At sa mga paring Levita, ang sabi ni Yahweh, kapag hindi paring Levita, kandidato sa patay. Ang mga pari natin hindi yan paring Levita. Ang mga pari natin pari sa pagkapari ni Kristo. Ang pagkapari ni Kristo, mga kapatid, hindi sa pagkapari ni Levita, kay Huda at kay Melkisedek. Dito nyo malalaman ang tamang aral. Okay, basahin natin ang Hebrews 7:5 muna. Ayon sa kautosan ni Moises, ang mga paring mula sa lahi ni Levi ang siyang tatanggap ng ikapo mula sa mga kapwa nila Hudiyo. Saan daw ba na yan kapwa? Hudiyo, hindi Kristiyano. Kaya nga mga Israelita, mga Hudyo yan. Kahit na nagmula silang lahat kay Abraham. Okay? Sa 8, dito sa 8. Kung tungkol sa mga paring mula sa lahi ni Levi na tumatanggap ng ikapo, mga tao lang sila na may kamatayan. Pero pinatutunayan ng kasulatan na si Melkisedek na tumanggap ng ikapo mula kay Abraham ay nanatiling buhay. 11. Dito na sa 11. Alam natin na ang kautosang ibinigay ng Diyos sa mga Hudiyo ay batay sa pagkapari na nanggaling sa lahi ni Levi. Kung makakamtan sa pamamagitan ng mga ginagawa ng mga paring ito ang pagiging matuwid, hindi na sana kakailangin pa ang ibang pari. So may ibang pari na binabanggit dyan, na katulad ng pagkapari ni Melkisedek na iba sa pagkapari ni Aaron. So mayroong 3 klase ang pagkapari. Levitical priest, Aaronic priest, at yung kay Melkisedek priesthood. Ang pagkapari ni Panginoong Jesucristo sa linya ni Melkisedek, hindi sa Levita o kay Aaron. Patuloy natin ang pagbabasa. At kung papalitan ang pagkapari, so may pagpapalit sa pagkapari, di ba? Kung papalitan ang pagkapari, kailangang palitan din ang kautusan. Ngayon, pinalitan na ang pagkapari ng mga Hudiyo. Hindi na Levitical. Kasi nga, andito na ang Panginoong Jesucristo. Siya na ang tunay na pari. Ang kanyang pagkapari is from Melkisedek. Kaya sabi diyan sa 12, kung pinalitan ng pagkapari, kailangan palitan ang kautusan. Kaya wala ng 10%. Bakit? Sa kautusan kasi na ibinigay kay Moises, kapag hindi Levita ang gagawa sa pagtanggap ng ikapo, papatayin. Papatayin. Yan ang utos ng Diyos. Kaya nga hindi niya pwede sa mga Kristiyano kasi kandidato sa patay ang gagawa ng ganyan na hindi paring Levita. O patuloy natin. Ang ating Panginoong Hesus na siyang tinutukoy na ipinalit sa mga pari ay kabilang sa ibang lahi. Ang pagkapari ng Panginoong Jesucristo na ipinalit ay kabilang sa ibang lahi, hindi lahing Levita. Dahil malinaw na galing siya sa lahi ni Huda at hindi kay Levi. At wala pang naglingkod kahit kailan bilang pari mula sa lahi ni Huda.
Sapagkat nang sabihin ni Moises kung sino ang maaaring maging pari, wala siyang sinabi tungkol sa lahi ni Huda. Lalo pang naging malinaw na pinalitan na ang mga paring mula sa lahi ni Levi nang magkaroon na ng ibang pari na gaya ng Melkisedek. Naging pari siya hindi dahil sa lahi niya ayon sa kautusan, kundi dahil sa makapangyarihan niyang buhay na walang hanggan. Sapagkat ito ang sinasabi ng kasulatan tungkol sa kanya, ikaw ay pari magpakailanman ayon sa pagkapari ni Melkisedek. Ang pagkapari ng ating Panginoong Jesucristo ay hindi sa pagkapari ng mga Levites, kundi kay Melkisedek na lahi ni Huda. Nakuha niyo mga kapatid? No? Yung sinabi niya na walang mababasa sa New Testament na ipinahinto na yan. Sabi ko kagad na explicitly, wala mababasa dyan na pinahinto ko na ang 10%. Wala talaga, kung sabaga literal. But implicitly, yes. Dahil una, ang 10% na kautusan ay ibinigay, pinamamahala sa kamay ng mga paring Levita. Diba? Napakalinaw. Balikan natin ang Hebrews 5. Sa mga paring Levita lang sila ang mga tatanggap ng ikapo sa kanilang mga kababayang Hudiyo, hindi Kristiyano. Okay? Ngayon, kung babalikan mo ang bilang 18 sa 7, ang gagawa ng mga ganyang gawain ay mga paring Levita lang. Kapag ang gumawa ng ganyan ay hindi paring Levita, kandidato sa patay. Kaya nga sa New Testament, wala na yan. Kasi ang pagkapari ng Panginoong Jesucristo, hindi ayon sa lahi ni Levi, kundi sa lahi ni Huda. Diba? Na inline sa pagkapari ni Melkisedek. Yan po ang reason bakit wala ng pagbibigay ng 10% sa New Testament. Kasi papatayin ng Diyos ang mga kukuha ng 10% na hindi naman ayon sa lahi ni Levi. Nakuha niyo mga kapatid? No? So, mayroon pa siyang ibang objection about daw sa ikapo na hindi na daw dapat tanggapin ang batas ni Moises kasi kay Moises lang yun. Inapakalinaw nga, di ba? Sa Hebrews 7:12, basahin natin muli ang Hebrews 7:12. Sa Hebrews 7:12, anong sabi sa Hebrews 7:12? At kung papalitan ang pagkapari, kailangan ding palitan ang kautusan. Kaya, may changes na talaga sa law. No? Ang law na ibinigay sa kanila, tawag doon sa theology, ceremonial law. Nasa ceremonial law sila. Ang mga Kristiyano, wala na sa ceremonial law ng mga Hudiyo. Saang law ng mga Kristiyano? Law of Christ, 1 Corinthians 9:21. Batas na ni Kristo. Ang sinusunod natin ngayon. Ngayon, babalikan natin yung tanong, saan mababasa na sinabi ni Panginoong Jesucristo, mag-tithes kayo? Hindi niya pwedeng gamitin ang Matthew 23:23 kasi hindi si Panginoong Jesucristo ang nagsabi noon. Ang translator ng Bible, ng New Living Translation. Dahil sa original Greek, walang sinabi, you should tithe. Wala yun. Hindi niya pwedeng gamitin yun. Hindi niya kayo pwedeng linglangin kapag alam nyo kung paano dalhin ang argumento sa Matthew 23:23. Walang binanggit sa original Greek na you should tithe. Walang ganon. Bakit? Kukontra yun sa batas ng Diyos. Ano yung batas ng Diyos? Ang tatanggap ng ikapo na hindi paring Levita, papatayin. So, ibig sabihin, nagsisinungaling pala ang Diyos. Hindi sinungaling ang Diyos. Di ba mga kapatid? Kaya maling translation yun. Ang Matthew 23:23, New Living Translation, mali yun. Kasi kukontra yun sa prinsipyo ng Diyos. Ang sabi ni Santiago pa naman sa kanyang sulat, Santiago 1:17, ang Diyos ay walang pagbabago. Hindi niya pwedeng baguhin ang kanyang statement na kapag hindi paring Levita ang kukuha sa 10%, ay kandidato sa patay. Kaya wala na talaga ang ceremonial law na ibinigay kay Moises. No? Sa mga hindi nakakaalam, sa law na ibinigay ng Diyos kay Moises, dalawang elemento po yan. Dalawang elemento. Ano yon? Ceremonial law and moral law. Ano ba ang moral law? Ang moral law, yun yung 10 Commandments. Yun na hanggang ngayon sinusunod pa natin, ang moral law. Kasi ang moral law, hindi yan magbabago. Dahil ang Diyos ay walang pagbabago. Pero ang mga ceremonial law na ginagawa sa mga Hudiyo, yun ang ibinago. Basahin natin ang Colosas 2. Colosas 2,
12 hanggang 14 mga kapatid. Inilibing kayong kasama ni Kristo nang bautismuhan kayo, at dahil na kay Kristo na kayo, muli kayong binuhay na kasama niya, dahil nananalig kayo sa kapangyarihan ng Diyos na bumuhay sa Kanya. Noong una, itinuring kayong mga patay ng Diyos dahil sa mga kasalanan ninyo. Pero ngayon, binuhay kayo ng Diyos kasama ni Kristo, pinatawad niya ang lahat ng kasalanan natin. May pananagutan dapat tayo sa Diyos dahil hindi natin matupad ang kautusan. Kautusan nito no to? Kautusan ni Moises. Pero inalis ito ng Diyos sa pamamagitan ng pagkapako ni Kristo sa krus. Kaya hindi na tayo parurusahan. Kuha nyo? Yung mga ceremonial law na ginagawa sa mga Hudiyo, ibinigay sa mga Hudiyo, pinahinto na yon. Kaya nga sa New Testament, wala ng 10%, wala ng hindi pagkain sa baboy, wala na yung mga rituals nila na kinakailangan kapag sa araw ng Sabat, hindi ka pwede kahit magdala ng banig, wala na yon. Lahat ng yun ceremonial law ang tawag doon, yun ang inalis. So sa dalawang law na ibinigay ng Diyos kay Moises, ceremonial law and moral law. Ang moral law, yun ang nagpapatuloy na hanggang ngayon sinusunod natin. 10 Commandments yun eh. Batas yun ng Diyos galing sa Kanya na gusto niyang gawin ng mga tao. Kasi nga, moral, what is moral? Yung dapat nating lakaran sa araw-araw na standard ng Diyos para maging banal tayo sa Kanyang paningin, hindi tayo nakalabag sa Kanyang kalooban. Okay, yun ang pinapasunod, ang moral law. Pero ang ceremonial law, hindi na yan pinapasunod. Okay, Gawa 13:38. Kaya sa Gawa 13:38, ito ang ating mababasa mga kapatid. Kaya nga mga kapatid, dapat ninyong malaman na sa pamamagitan ni Jesus ay ipinahayag namin sa inyo ang balita na patatawarin tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan. Ang sinumang sumasampalataya kay Jesus ay itinuturing ng Diyos na matuwid. Hindi ito magagawa sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan ni Moises. Sa ibang salin ng Biblia, kaya maging hayag nawa sa inyo mga kapatid na sa pamamagitan ng taong ito'y binabalita sa inyo ang kapatawaran ng mga kasalanan, at sa pamamagitan niya ang bawat nanampalataya ay inaaring ganap sa lahat ng mga bagay. Sa mga ito'y hindi kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Walang kaganapan sa kautusan ni Moises mga kapatid. Kaya nga hindi na yan pinapasunod kasi hindi tayo maaaring ganap. Kahit pa mag 10%, 10% ka dyan, hindi yan magbibigay sa iyo ng kaganapan. Nakuha niyo yung point? Dahil ang kaganapan ngayon, our faith to Christ at pagsunod sa kanyang mga utos, sa kanyang mga utos, hindi sa utos ng mga Hudiyo. Yung tinatawag na ceremonial law. Kasi ang ceremonial law, pinahinto na yan, Colosas 2:11 hanggang 14 mga kapatid. Kaya yung sinabi niya na mali daw yung sinasabi na natin na hindi na dapat sundin ang mga utos na ibinigay kay Moises, hindi mali, biblical yun. Hindi lang niya nauunawaan. Mga kapatid, no? So sa isa pang, kasi kung papakinggan pa natin na yung kanyang video, mahaba eh. So nilista ko na lang ang isa sa ano niya, argument na huli nating sasagutin ito sa 2 Corinthians 9:7 na ang dapat daw ang sundin. Mali daw yun. No, kasi sabi niya, kung mapapakinggan niyo yung video, ang sabi niya kasi doon, yun daw 2 Corinthians 9:7 ay handog, hindi yung tithes. Yun ang sinabi niya. Kaya yung sa Corinthians 9:7, handog yun. Hindi yung tithes, iba yung tithes. No? Magkaiba daw, yes. No? Sa nature, magkaiba talaga yon. Kung titingnan mo yung tithes, kasi yung tithes nga, ano yung tithes? Mga ani. Mga ani yun. Mga ani. Yung mga ani nila, yun ang tithes sa nature. Yung handog kasi, yung kung anong meron ka. Kaya nga sa Lucas 24, Lucas 21:1-4, at sa Marcos 12:41-44 mga kapatid, naalala nyo na yung matanda nagbigay ng isang kusing, isang pilak lang. Basahin lang natin para malaman niyo yung talata, no? Marcos sa Mark natin basahin, Mark 12:41-44, no? Na
mas natuwa ang Diyos doon sa nagbigay ng isang kusing. No? Ito, basahin natin. At umupo siya sa tapat ng kabang yaman at minasdan kung paanong inihuhulog ng karamihan ang salapi sa kabang yaman. So ito yung tinatawag na offering. No, hindi tithes, offering yan. At maraming mayayaman ang naghulog ng marami. Maraming mayayaman naghulog ng marami. At lumapit ang isang babaeng bao at sila'y naghulog ng 2 lipta na ang halagay halos 1 beles. At pinalapit niya sa kanya ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang dukhang baong babaeng ito ay naghulog ng higit kaysa lahat ng naghulog sa kabang yaman. Sapagkat silang lahat ay nagsipaghulog ng sa kanilang labis, natapwat siya sa kanyang kasalatan ay inihulog ang buong nasa kanya, sa makatuwid bagay ang buong kanyang ikabubuhay. Kita nyo, saan natutuwa ang Diyos? Yung kahit piso lang yan, pero yun lang ang pinaka meron kang pera, pero ibinigay mo pa rin. Doon matutuwa ang Diyos, kaya nga, from the heart ang pagbigay eh. From the heart, kahit na walang-wala ka, pero dahil ibinigay mo pa rin para sa Diyos, doon siya nalugod, hindi sa 10%. Kasi yung 10%, according sa talata, subra-subra lang yun sa mga taong maraming pera. Subra-subra lang yun. Kahit pagawin lang 100% yun, wala pakialam kasi marami silang pera eh. Kaya nila magbigay ng marami. Hindi doon nalulugod ang Diyos. Kaya nga hindi yan tithes. Offering. Pero balik tayo sa argumento niya na mali daw kasi ang 2 Corinthians 9:7 is for ano lang yun, for offering. Eh bakit hindi sinabi ni San Pablo yung tithes? Kung may distinction ang handog at ang pagta-tithes, bakit hindi sinabi ni San Pablo na yan, offering nyo lang yan, at tulong nyo lang yan sa simbahan? Hindi pa yan tithes. Ba't walang ganun? Bagkus ang turo ni San Pablo linggo-linggo, tulong sa simbahan, yung offering, wala ng tithes. Wala ng tithes sa 1 Corinthians 6:1 and 2. Mga kapatid, no, basahin natin ha. 1 Corinthians 6:1 and 2. Ano ang turo ni San Pablo sa linggo-linggo na pagsamba? Sa 6:2 muna, no? Basahin natin ha. Wait lang. 1 Corinthians 16 pala, no? 1 Corinthians 16:2. 16:2. Ano ang turo ni St. Paul sa linggo-linggo na pagsamba? Tithes ba? O yung tinatawag na offering? O ito. 1 Corinthians 16:2. Sa bawat linggo, pagsambayan, ang bawat isa sa inyo'y maglaan ng halaga na ayon sa inyong kita, hindi 10%. At ipunin ninyo ito upang pagdating ko riyan ay nakahanda na ang inyong tulong. Para saan yung tulong na yan? Sa 1. Ngayon, tungkol naman sa tulong na nilikom para sa mga mananampalataya ng Diyos sa Judea, gayahin ninyo ang ipinagawa ko sa iglesia na nasa Galacia. So, yun na talaga ang utos sa New Testament according kay St. Paul. Tulong sa simbahan, hindi na 10%. Kaya nga sa New Testament, wala kayong mababasa mga kapatid. Kahit na ubusin nyo pa pagbasa from Matthew to Revelation, walang turo about 10%. Love offering, ito yung sinasabi sa 2 Corinthians 9:7. Love offering ang tawag dyan. Ang bawat isa sa inyo ay magbigay ng ayon sa sariling kapasiyahan ng walang pag-aatubili at hindi sa pilitan. Dahil mahal ng Diyos ang mga nagbibigay ng may kagalakan, hindi na pipilitan dahil batas ng 10%. Nagbibigay ng may kagalakan. Mga kapatid. Okay? So, i-recap lang natin, no? Bakit wala ng 10% sa New Testament? Unang-una, ang pinapagampanan lamang ng aral na yan, mga paring Levita, no? Hebrews 7:5. And then,
bilang 18, 22 to 26. Mga paring Levita lang. Okay? And then, ang mga tatanggap ng mga ganyang batas na hindi pari ay papatayin. Okay? Kaya nga wala na yan sa New Testament kasi ang mga pari natin na mula kay Panginoong Jesucristo ay hindi inline sa pari na mula sa lahi ni Levi. Okay? Ang mga pari na umiiral sa panahon ngayon, pari mula kay Kristo. Ang pagkapari ni Panginoong Jesucristo, hindi mula sa lahi ni Levi. Okay? Kay Huda, nagmula ang pagkapari ni Panginoong Jesucristo na inline kay Melchizedek. Nakuha nyo? Kaya hindi pwede na mag-tithes pa ang mga tao ngayon sa mga pari kasi papatayin ang mga paring Kristiyano. Ayon sa batas ng Diyos na kapag ang gagawa ng mga kautusan na ito ay hindi paring Levita, kandidato sa patay. Kaya wala ng 10% sa New Testament. At ano ang reason ng Diyos? Bakit siya kumukolekta ng ikapo sa mga Hudiyo? Una, tulong niya sa mga Levitang pari na hindi niya binigyan ng lupa. Okay, kasi ang gusto niya sa mga Levitang pari at yung mga pari na mula kay Aaron, magsilbi lamang sa tuldang tipanan. Doon lang sila, hindi na nila kinakailangan pumunta pa sa bukid para magtanim. So, para mabuhay yung mga Levitang pari, ang Diyos ang magbibigay sa kanila ng pangangailangan nila, pagkain, sa pamamagitan ng 10%. Yun ang unang reason. Pangalawang reason. Ano ang reason pangalawa? Kapistahan. Kapag may kapistahan, taon-taon, magbigay ng ikapo, yung mga ani nila. Mga ani nila, yun ang dadalhin sa templo. Kapag mabigat yung mga ani nila, ipagpalit sa pilak. Tapos yung pilak na matanggap ng mga Levita, ibibili ng baka, tupa, mga gatas, tapos ipapakain sa mga pamilya. Congregation. No? So, ibig kasi sabihin doon, yun ay araw ng kapistahan. Para magsaya sila, saka sa ikapo. And then, ang pangatlo, pangtulong sa mga mahihirap. Yan ang tatlong reason kung bakit ang Diyos nagtalikom ng ikapo. Tulong niya sa mga paring Levita, tuwing kapistahan, at pagtulong sa mga mahihirap na wala nang makain. Yung pagtulong sa mga mahihirap nga, kailan yon? Every 3 years. Hindi linggo-linggo. Hindi katulad sa ginagawa ng mga pastor ngayon, linggo-linggo nagpapa 10%, hindi naman mga paring Levita. Kaya delikado yan sila sa patay. Okay? So sana natuto kayo sa ating ngayon about sa tithings, no? Kung bakit wala ng pagtatithe sa New Testament dahil pinalitan na ang utos na ibinigay kay Moises, Colosas 2, Colosas 2, 12 hanggang 14, and then Gawa 13, 38, 39. Maraming salamat. God bless all. And back to you, Brother Romel.